Ngayon, ito si Sir, pangalan mo kuya? PJ na lang ho. Ha? PJ. PJ? Mm. Oo, si Sir PJ. Anak mo yon. Ayan ako. O, siya na yung may-ari nito. Sa kanya Pakita na mo yung anak pag tinuro ko. Pakita mo yung subject. O, ayan. Okay. So, ano bang nangyari dito? Parang may naghahalo ng simento. Yun nga ho eh. Kaya isa pa kayang ano namin, yan ang gusto kong mawala. Yung naghahalo ng simento. Ang sabi nila, tensioner na lang daw yan. Tensioner lang daw. Ang sabi ko, bakit hindi pa Pakipatay mo nga muna. Ang ingay. Parang may nagko-construction eh. Sabi ko, bakit hindi pa pinalitan kung yun ang sira? O yun, nawala na yung naghahalo ng simento. Hindi, bigyan mo muna ako ng background dito. Ano bang nangyari dito sa sasakyan mo? Eh, ito nga, nung unang kinuha namin to, okay naman. Oh. Malayo na narating to, nakadalawang balik kami ng Pampanga, tsaka sa Batangas. Walang Oo. problema. Oo. Ito lang, simula nga nung nabuksan to, sabi na nila, linisin daw ang exhaust manifold tsaka yung AGR Dahil, para daw mas magandang maging... puputulin ko muna mga kapatid kasi karamihan ng nakakabili ng sasakyan dahil na-brainwash sila nung ahente, na-brainwash noong mekaniko, ang laging nasa isip nila, walang problema yung nabili nila. Eh, ilang beses mo pa nga lang nagamit, puro problema na inabot mo. Ang mga sira ng sasakyan, hindi yan nangyayari overnight. Unless nabangga ka, talagang mangyayari yun. Pero yung sira ng sasakyan, matagal ng sira yan, palaki lang ng palaki. Nag-amplify lang. So, pinalinis mo yung EGR saka exhaust manifold. Dahil bakit daw, sabi nung mekaniko mo? Eh, para daw sigurado, kasi matagal na raw, baka hindi pa nalinis, para daw mas maging magandang andar niya. O sige, tatanggapin ko na yung dahilan niya. O after nung linisin, ano nangyari? Yun, parang nagkaroon na ng unti-unting problema. May lumalabas na. Nilinis na nga niya eh. Bakit nagkaroon pa ng problema? Sabi ko, mausok pa rin. Oh, hindi. Ayan na, lumabas na oh. So, nung bago niya ipagalaw yung EGR saka yung manifold, mausok na. Kasi sabi mo, mausok pa rin eh. So, may usok na. May problema na kayo. O sige, ano pa Saka nangyari? isang beses na nag-overheat kami. Hindi ko malaman kung bakit natanggal yung... Nag-overheat kayo nung after niya nang gawin. Nag-linis ng EGR. Matagal-tagal pa rin naman. Kaya lang, natanggal kasi sa may hose ng radiator. Gano'ng katagal? Ilang oras? Hindi ko na malaman kasi nung dumating kami sa bahay, doon na ako tumirik eh. O, ibig sabihin, Mismong garahe na. kinuha mo sa kanya pagdating sa bahay. Hindi naman nakalayo pa kami noon. O, mga gano'ng kalayo? Nakapagmarikina pa kami. O, Marikina. So, sabihin natin, is you within 24 hours. No, galing sa talyer within 24 hours, pag-uwi mo sa bahay, ano nangyari doon sa hose ng radiator? Natanggal. Natanggal. Hindi ko alam bakit natanggal. Nag-overheat. Nag-overheat na kami. Nag-overheat. O, so nung nag-overheat, ano na ginawa nila? Yun, pinadala na sa akin doon. Doon yung nabinuksan yan. Binaba niya na yung... Ayun, yan yung unang baba ng cylinder head. Oo, yun ang una. Kasi mga kapatid, 3 baba ng cylinder head to. No, ang una lang ay palilinis lang yung EGR sa manifold. Pero ngayon, yung unang baba ng cylinder head, ano ginawa nila? Yun nga, binaba na, pinamasin shop. Okay? O, yun, di okay na. Yan ano uli. Kinuha mo na? Kinuha ko na. Oo, tapos? Tapos ang pangalawa, pinaggamit nga nila ako ng langis na medyo mura para daw linisin ang makina. So, Binigyan nila ako lang hanggang 30 days, tsaka ulit kami magpapalit ng polysynthetic. nung kinuha mo, nung unang baba ng end ng cylinder head, ang sinabi sa'yo, gamitan lang muna ng mumurahing langis. Para luminis lang. Meron talagang ganun O sige, ano nangyari after nun? Sabi, after 30 days. 4 days pa lang, bumalik na ako. Bumalik ka na. Bakit naman? Na-miss mo ba siya? Naghalo na kayo, mahalo kasi yung langis sa ano. Ayun, naghalo naman yung langis. Langis saka diesel. Saka diesel. Adi, dumadami ang langis mo. Dumadami. Ayaw mo ba yun eh? Nagkakaproblema na nga tayo sa langis eh. Mausok At least ikaw, marami kang langis. Masyadong mausok. Tsaka ilang beses kami tinitirik. Oh, okay. So, yun yung pangalawang balik mo doon. Ano nangyari? Anong ginawa nila? Hindi, yun, inais uli nila. Ibinaba ulit yung cylinder head. Nagpalit na ng, kasi baka daw sa gasket, hindi maganda unang naikabit. So nagpangalawang baba tapos nagpalit ulit ng gasket. Oo, yun daw metal na. Ako na mismo ang bumili. nagbigay ng pambili. Nagbigay ka ulit. Nagbigay ulit ako para maging maayos na. So after nung pangalawa na yon, ano ulit ang nangyari? Sabi ko, para ka ako, inuwi ko, sabi ko, para ka akong malakas sa gas, saka maingay. Di binalik ko, tune up daw nila, tune up. Tune up. Buksan mo na nga yung hood nito para maipakita na natin. Sige. O anong ginawa nung tune up? Dinagamit namin, naiuwi niya. Pang 2 araw lang uli, ayan na naman. Nung papunta na ako nun dito, bigla na naman kami tinirik. Sabi mo, 3 beses binaba ang cylinder head. nung napuno na naman ulit ng gas.
Ay, Naghalo na naghalo ulit. naman. Oo. Ay, nakatatlong palit na ho ako ng langis niyan. Tignan mo kung gaano kadami yung langis. So, tatlong palit na baba yan. yun. Tatlong After na nung baba pangatlong baba, ito umakyat na kay sa amin. Oh, matigas sa Dala- ulo kasi nung anak mo eh. Kaya no? nga ho, sabi ko. Classmate pala nung anak ko, hindi dinala sa Tagal ko akin. na sinasabi sa kanya, inanood ako ng vlog ko, share ako ng share sa kanya. Oo. Sabi ko na, diyan kaya natin dalhin, kay Otto Rals. Classmate Hindi pala niya ni pinintindi. Randy Jr. eh. Oo. Sige. Tapos sabi niya sa akin, ay, kaibigan ko yung may-ari nito eh. Oo. Ba't ngayon mo lang sinabi? Sayang, no? Oo. Eh ngayon, ano pa yung mga pinagpapalitan mo dito? May tinuturo ka dito. Eto, itong vacuum mo to, napalitan na to. Ha. Ito, nagpalit ka rin ng Oo, yung vacuum pump. Eh kasi nga, nagka-problema, nawala ang preno. Hindi nila Oo. tama na Boss yan. Weng, pakikuha mo naman, Boss Weng, yung flashlight ko doon. Medyo madilim dito. So, nagpalit ng vacuum pump. Magkano binayaran mo? Eh, sabi sa akin nung mag-share na lang daw kami, 5,000 daw yan. 5,000. Oo. Nag-share kayo. Tag 2,500 kasi talagang mali nila, ginilaw nila yan eh. Oo. Okay naman. Okay, sakto naman. So, ito yung langis Yan ang na pinaka- delo. Hindi, ano yan, polysynthetic na ho Fully yan. synthetic na to. Oo, dalawang beses ako nagpalit niyan. Ng langis. Na kasi naghahalo nga eh. Eh, Yan, teka. yung pinakahuli. Teka, kuya, ano ang problema mo bago iakyat dito pala? Yung may kailangan malinaw. Ang bala ko lang dito sana, pa-check ko yun, bakit ako masyado maingay. Oo. Tsaka yung low power. low power. Mhm. Oo. Yun Tsaka lang gusto talaga ko yung plano mo. Gusto ko na ipa-check yung mga ibang host, baka may problema pa rin. Mm-mm. Kasi isa lang pinalitan nila eh. Oo. Baka ako in the long run, magka-problema na naman kami habang nasa biyahe. Yun lang pala yung reason, dahilan kung bakit umakyat kayo rito. Oo. Dahil low power, Low power. saka may maingay. Maingay. Pero sabi mo kanina parang ayaw nang umakyat dito eh. Oo, yun nga. Para ayaw talaga kami papuntahin hindi dito. yun. Sabi naman nila, tensioner lang. Kaya sabi ko, ba't hindi niyo pinalitan kung tensioner Teka, ang lang? tanong ko, ba't hindi mo ibinalik ulit sa kanila? Wala Eh, na. sabi nga, testingin ko daw muna uli. Ilang linggo na akong pa-testing. Ay, teka. Meron kang hindi sinasabi sa akin. Meron kang hindi sinasabi sa akin. Nung nasa labas tayo, meron ka sinabi, nagpalit silang piston ring dito. Oo, nagpalit to. Nasa resibo, may resibo. Edi hindi lang pala cylinder head. Mm. O, yung nagpalit ng piston ring, anong ginawa nila doon? Yun lang hindi ko alam kasi nasa trabaho ko, talagang iniiwan ko sa kanila yan. So, pag nagpalit kasi ng piston ring, ibababa ang makina eh. Na hindi naman nila binabayan. Oh. 12 days yun nilang ginawa yan. So, ibig sabihin, dinukot lang nila sa ganun, ilalim. Tapos yung yan, kababalik-balik ko, maraming problem. Laging may langis. Ang binaba naman nila yung transmission dahil doon daw sa oil seal lumalabas naman ng langis. Hindi, doon sa nagpalit ng piston ring, baba makina nun eh. Ano pa mga pinalitan nila? Piston ring lang ba? Oo. Ano yung nandoon sa binayaran mo? Eh, marami nang wala sa resibo ko. Basta nagulat na lang ako sa, ang laki ng inabot eh. Tignan nyo mga kapatid, nagpalit daw ng piston ring. Eh, para mapalitan mo yung piston ring, eto, katulad nito, makina to, nitong Previa. Para mapalitan namin yung piston ring, bubuksan mo sa ilalim, tatanggalin mo tong mga tornilyo na to, para makuha mo yung piston. Tatanggalin mo rin yung crankshaft, para makuha mo yung piston ring. Sabi, nagpalit daw ng piston ring, hindi naman nakita kung in-overhaul nga or binaba yung makina. Kaya ngayon, dito sa ilalim nitong makina, parang may nagsasangag. No, yung maingay. Magkano na nagastos mo? Eh, sa lahat-lahat, mula lang kababalik-balik ko sa kanila, siguro maabot na ng 80. 80. Di sana napa-overhaul na yan. Ngayon, tignan natin. Ano ang resulta ng mga pinagagawa dito? Tignan natin kung meron din tong talsik ng langis. Kung ito ba ay blow-by o hindi. Start mo nga. Tignan natin yung makina nito. Okay, lika dito. Tignan natin kung... Ayan, pakinggan mo muna yan, Ingay eh. Para naging isuso ah. Kaya nga yun ang talagang gusto sige. kong mawala eh. Ano ba yung pinapakita mo na yan? Sige, hintayin muna natin yun. Piston ring nyo, ayan, ano niya. Dito tayo. Yung piston ring, 4,700. Ayun, mga kapatid, overhauling gasket. Saka overhauling gasket. Ibig sabihin, nagbaba sila ng makina. Piston ring. Piston ring, 4.7. Machine Machine shop, shop, 9.5. Turbocharger, 3.5. Tapos, valve seal, 1.5. Yan lang unang estimate niya sa akin, 25. Oo, pero ito estimate lang to. Oo.
Magkano binayaran mo sa kanya nung kinuha mo na? Mahigit 50 ho. Kasi nag-ano ng turbo, nilinis. Oo. Tapos nga, ito pa nga yung sa, marami nang nagastos ho eh. Teka, yung turbo, magkano binayaran mo sa turbo? 11.5. 11.5. Anong ginawa sa turbo? Nilinis daw ho. 11.5 nilinis. Meron na bang talsik? Ito na mga kapatid oh. Hinintay lang kasi natin na uminit. Ayan na yung talsik niya oh. Kita nyo? Ayan oh. Kita ba? Ayan oh, ang lakas ng talsik oh. Oh. So yan yung epekto ng blow-by. So ito, doon sa pinakita mo kanina na bumili sila ng overhauling gasket, bumili sila ng piston ring, hindi sila nagpalit ng liner. Kasi kung na-damage yung piston ring, sigurado may damage ang liner niyan. Kaso hindi nila pinalitan. Ayan, tingnan nyo, malakas na ulit oh. Oh. Ayan, halos basahan na yung portion na to. Oh. Diba? Ngayon, ang problema dito, may issue ka sa low power. Tapos ganyan yung tumitilansik yung langis mo. Tapos ganito kaingay ang makina mo. Yun lang ko talaga, yung mawala yung ingay ng makina at Oo, saka kaso, yung low power. Baka uulit tayo ng trabaho niyan. Hindi ko in-expect na ganyan. Oo, Kasi nga, talagang hindi nabiro ang ginastos ko dyan eh. patayin mo na. Natatakot ako dito sa ingay ng makina. Ayan. Ngayon, PJ, kailangan ko ibaba ulit ang cylinder head mo pang-apat. Kasi yung ingay na yan, parang naririnig ko dito sa ibabaw ng cylinder head. Pwedeng mali ang settings nila. Okay? Ngayon, pag binaba ko ang cylinder head, makikita ko ngayon yung alog ng mga piston mo. Doon ngayon tayo magde-decide kung ito talaga i-overhaul natin. Pero dahil nga sa malakas yung tilamsik dito, sigurado na yan, yung piston ring na nilagay nila, useless. Oh, ngayon, ito mga kapatid, nasira din aircon nito, di ba? Oh. Dahil na, asinisin naman ng aircon, yung bababa ng Kabababa nila, nasira yung aircon. Ngayon, ito matatawa talaga kayo dito. Ito comedy dito eh. Oh, itong comedy. Nasira ang aircon, ngayon inayos nila, ayaw namang mamatay ng aircon. Tama? Eh, hindi ko alam kasi kung talagang namamatay siya. Oh, ayaw mamatay ng aircon. So, continuous gumagana. Alam nyo kung ano ginawa nila. Naglagay sila ng thermostat dito sa may engine bay para mamatay yung aircon. Siyempre, thermostat switch yun eh. Diba, sa bahay nyo, kung kayo ay mayroon pa ng mga lumang aircon na dipihitang thermostat, kasi karamihan ngayon, digital na, di ba? Yung mga dipihitang thermostat, ilalagay mo yung thermostat mo doon sa pinakamalamig. Di ba? Yung cool o high cool. Hindi basta-basta mamamatay ang aircon mo, hindi mag-automatic yun kasi naka-high cool ka. Kailangan makuha muna doon sa room temperature yung lamig, marating niya yung settings ng thermostat, saka mag-o-off yung aircon mo. Kaya lang, malamig na yun. Di ba? So, ganun din sa sasakyan. Kailangan ang thermostat mo nasa loob ng sasakyan para makuha mo yung room temperature. Tapos, pag naabot niya na yon, mag-o-off na yun yung aircon mo. At kapag ka na naman, uminit na naman ng konti, dahil yung sa settings ng thermostat switch mo, gagana naman yung aircon. Ito, mga kapatid, ang classic dito. Sa mga gustong magpagawa nasaan yung flashlight ko? Nawala. Ayun. Hawakan mo. Sa mga gustong magpagawa sa kanila ng aircon, kasi ang gumawa ng aircon ito, sila rin yung gumawa ng makina. Sa mga gustong magpagawa ng aircon, ito mura lang. Mga kapatid, hindi mo na ibababa ang dashboard. Kasi itong Montero, pag inayos mo to, baba ang dashboard. Sa kanila, mura lang, mga kapatid. Ang thermostat switch nilagay dito sa engine bay. O, ito, init oh. Oh. Ang dahilan nila dyan, kung bakit dito na nilagay, yung pinaka-sensor niya, saan yung sensor na yun? Ito. Yung sensor na to, ikinapit nila dito sa low side. Kasi pag malamig ang aircon, lumalamig to. Minsan nga, nagyayelo pa to. So, dito nila ikinapit yan para mag-automatic ang aircon mo. Eh, yung itong temperature, thermostat nito, ang reading lang niyan, yung room temperature. Hindi yung reading dito. Kaya ang mangyayari, hindi mag-o-off ngayon ng aircon mo. Masisira ngayon ang compressor mo. Tapos itong wire na to, mga kapatid, alam nyo kung saan nila nilagay ito? Doon, sa compressor. Para mag-trip off nga naman yung compressor. Ito oh. Napakagagaling oh. Oh. Nilagay nila to doon sa compressor. Siyempre, pag lumamig yung thermostat doon sa low side, magtitrip yung thermoswitch mo, mag-on. 'Di ba?
or mag-o-off. Tapos, pag nawala na naman yung lamig doon sa low side, titrip na naman yung thermostat switch mo. Grabe, ang galing nila. Sa mga gustong magpagawa ng aircon dito, mga kapatid, walang babaan ng dashboard. Yun nga lang, ang thermostat switch mo nandito sa engine bay. Yung sinabi ng mekaniko na okay, naniniwala ang mga Yun. nagpapagawa. Kasi matagal ko ng mekaniko. Lalo na't matagal mo ng mekaniko. Pag puro siya okay, eh hindi pala okay, lalong dumadami ngayon ng problema. Yun nga ho. At lumalaki gastos mo. Ito, lumaki ang Ang gastos mo, hindi nito. pa niya naayos. Dapat nung ibinaba nila ang makina, naayos na yan eh. Mm. Kasi dapat dadali niyan sa machine shop. Katulad niyan, yung makina na yan. Ipapadala ko yan sa machine shop. No? Hindi pa nga lang madala ngayon dahil bibidyohan ko pa yan para maipakita ko sa may-ari, para may ebidensya. Di ba? So, ganun din yun dito. Pinamachine shop naman nila yung cylinder head. Pero yung black, nagpalit sila ng piston ring. Kasi PJ. hindi ko maasikaso, talagang iniiwan ko sa kanila ito. Sila ang mahawak ng owner ko tsaka yung light ace. Ano makina ng owner mo? Yung owner ko, dating gasolina, nagpapalit na ako ng diesel. Diesel. Toyota L na siya. Toyota L, wala ring computer yon. Wala rin. O yung light ace mo, ano makina? Ano yun, yung 5K. 5K. O 5K, wala ring computer yon. Yung bang mekaniko mo, meron ba siya scanner? Wala. Tapos na tayo. Di ba? Hindi niya na talaga maayos to kung wala kang scanner. Kaya marami nang napapalitan na kung ano-ano. Ayun, di ba? Baka mamaya, ang sira lang nito, itong map sensor. Palibasa, wala siyang scanner. Hindi niya talaga makikita, hindi niya madadiagnose. Marami akong hinihingi sa kanya mga resibo na hindi niya binibigay sa akin. Tignan ko nga ako yung mga resibo mo. PJ, ang mabigat dito, pinakailaman niya turbo. Magkano binayad mo? 11.5. Siya ba ang gumawa? Hindi ko, sa specialist daw. Specialist. Naku po. Ayan, mga kapatid ha. Ito, medyo mahaba ang usapan namin ni PJ. PJ na lang kasi mas bata sa akin to eh. Mahaba yung usapan namin ni PJ para kayong mga merong ganitong issue din ng sasakyan, ng mga makina nyo, dahan-dahan din sa paggastos. Baka mamaya, yung ginagawa ng mekaniko, hindi naman talaga sanay dito sa ganitong klaseng mga sasakyan, mapaparis kayo dito kay PJ. Sa aircon na lang eh. Sino ba naman ang matinong aircon technician na maglalagay ng thermostat switch dito sa engine bay? Engine bay yan. Dapat ang sinusukat niya, room temperature. Ba't nilagay mo dito sa engine bay temperature? Hindi talaga mag-automatic yan. Diba? Makakasira talaga. So, yung nangyari ngayon dito sa makina mo, papayag ba kayo? Ibababa talaga natin muna ang head. Tapos malalaman natin ngayon yung alog na mga piston mo. Pero for sure yan, dahil sa lakas ng talsik ng langis dito, for sure talaga yan, baba talaga ng makina. Ang sakit, Kuya Eddie. Di bale, mukhang mayaman naman si Kuya PJ. Wala. Ha? Wala din. Wala din, Kuya PJ? Sa construction lang din ako eh. Pero iba ka naman, foreman ka. Contractor ho. Kita mo naman, contractor pala eh. Di ba? Talaya lang, congratulations. Contractor naman pala si Kuya PJ. Architect, classmate kasi ni RJ. Okay lang yan. Ayusin natin tong kotse mo. Yung panganay ko, engineer, tapos na tignan mo naman. Humanda ka sa akin ngayon. Ano kinokontrata mo? DPWH? Hindi ako, sa bahay ako. Pero mga kapatid, sinasayahan na lang natin kasi malungkot yung nangyari dito. Kahit may pera ka, ang problema dito yung panahon din na nawala sa'yo. Saka yun, tulad nyo, wala ako sa site ngayon. Wala yung mga tao. Sisiguraduhin natin na maging maayos itong makina nito ni Kuya PJ. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Pati dito, bakat na bakat. Itong isa, kalug na rin ba to? Lahat na boss. Lahat yan. Apat. Ayan. Tumatama dito sa ibabaw ng piston. Tingnan niyo mga kapatid, banggana, Singtaas na ng piso. singtaas na ng, magkano ba to? Piso. Singtaas ng piso. Sobrang dami ng repace nito. Siyempre, palit na to ng cylinder head. Wala na tayong magagawa doon.